Hindi muna isa sa publiko ng Department of Agriculture ang resulta ng kanilang ginawang investigasyon kaugnay sa pork barrel scam hanggat hindi pa ito na isusumite sa Commission on Audit. Sa ngayon, balik trabaho na ang isa sa kanilang opisyal na kakuntsaba umano ni Janet Lim Napoles sa kanyang mga peking NGO. Balita natin ni Sherry Ann Torres. Balik trabaho na raw sa Department of Agriculture si Assistant Secretary Ofelia Agawid makalipas ang 3 buwang bakasyon kasunod ng pagkakadawit sa umano'y 10 billion peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Pinangalanan ng pork barrel scam whistleblower na si Ben Harluy si Agawid na conduit o kakuntsaba raw ni Napoles sa DA sa pag-aproba ng pondo ng mga mambabatas para dalhin sa mga peking NGO gamit ni Napoles. Si Agawid ang tagapangulo ng DA accreditation team sa mga NGO mula noong 2010. Pero tumanggi na magpa-interview o humarap sa GMA News si Agawid. Sabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, tapos na ang isinagawa nilang internal investigation tungkol sa PDAF scam. Na hindi po siya solo. It's a committee's work. So kung nalusutan po ito, hindi naman siya lang may kasalanan doon. And up to now po naman, wala pong formal na charges sa kanya. Si Agawin daw mismo ang humiling kay Alcala na makabalik sa trabaho. Si Agawin pa rin ang finance officer ng DA. Pero para raw wag nang maulit ang nangyari sa PDAF scam, maaari pong may masabing hindi maganda ang ating kababayan if ever na she will also lead yung pong accreditation team. So iba na po ang inilagay natin doon. Hindi ni member, hindi na po siya member noon. Hindi ko po masasabi na off the hook siya kasi hindi naman po kami yung naghahabol at nagsasabi ng ano. Pero so far ay wala po ako nakikitang dahilan para hindi po siya papasukin. Sa listahan daw ng DA sa mga pumasok na NGO, tanging ang kaupdanan para sa Mangungumang Foundation Incorporated o KPMFI lang ang napatunayan ng ahensya na peke. Kinasuhan na raw ito ng Office of the Solicitor General para mahabol ang nakulimbat na 750,000 pesos, sabi ni Alcala. Bagamat tapos na Department of Agriculture ang internal investigation nito sa PDAF scam, kailangan pa rin daw nila magsubite ng kopya sa Commission on Audit bago nila ito maisapubliko. Mas mahigpit na rin daw ang pagsala na ginagawa ngayon ng DA sa mga NGO na lumalapit sa kanila bago nila ito mabigyan ng tulong. Kada 3 buwan daw pinapalathala na ng DA ang listahan ng mga NGO na humihingi sa kanila ng tulong pinansyal para agad silang maabisuhan ng publiko kung questionable ang isang grupo, sabi ni Alcala. Liban pa sa patong-patong na validation na ginagawa nila sa bawat aplikante at patuloy na monitoring sa mga NGO na nabigyan na nila ng tulong. Sherry Ann Torres, GMA News.